Motriz, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas. Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, te serví para conectar gobierno, privado y mga miembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang oras sa buong Pilipinas, alas 7:06 na ng umaga. Alamin ang mga kaganapan at mga pinag-uusapan sa Zamba Sulta. Makibalita at makibahagi sa pagbabago at pag-unlad. Oras na, Zamba Sulta! Good morning! Isang mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Buenos dias a todo, maayong buntag sa tanan. Good morning, Zamboanga Peninsula. Kumusta po kayong lahat, no? Medyo maraming mga kaganapan, lalo na dito sa syudad ng Zamboanga. Pero thank God, dahil lahat tayo ay okay pa rin. Yun naman yung mahalaga dun. Makita natin at ma-appreciate natin na tayo ay okay pa rin, surviving, diba? Dahil po yan sa grace ng Panginoon. Ngayon po ay araw ng Tuesday, March 24, 2026. Ilang araw na lamang, Abril na. Oo, ganyang kadali yung ating oras, no? Ang ating mga araw. So good morning, Limpapa Tulicomo, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur at Zamboanga del Norte. Na-miss namin kayo, no? Narito tayo ngayon muli sa ating programang Oras na Zamba Sulta. Tayo po ay muling nagsasama-sama at syempre kasama nyo pa rin kami. Ako po si Sara May Tulabing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa lahat ng ating mga tagapakinig sa Sulu, Basilan, Tawi-Tawi, no? At syempre, buenos dias. Aki nga, no? Aki na siyudad de Zamboanga. Medyo na napahimbing ang tulog, no? At saka yun nga, Sar, dahil nga sa mga kaganapan, no, sa mga sitwasyon natin ay mag-ingat din pala tayo, no, sa mga kinakain natin kasi yung mga tubig, yung mga yung mga ginamit ba, no, sa pagluluto ay dapat hindi lang out of kasi short o desperado o ano ba tawag nila, no, ano lang yung meron diyan, yun na yung gagamitin. Dapat i-secure pa rin, dapat malinis pa rin, no. Oo. Ayan siya. Pero anyway, good morning, Sar, sa'yo. At ayun nga, sabi nga natin, no, tayo ay nakabalik na naman, no? Tayo ay gising na naman sa araw na to. Kahit na medyo may mga mahirap, no, mabigat na sitwasyon, dahil nga sa grasya ng Panginoon, ay tayo ay buo pa rin. Yes, kami dito sa East Coast, medyo okay na ang aming gising.
Oo, kahapon na medyo challenging kasi walang kuryente. Pero ayan, praise God, kagabi no, ano pa nag-twinkle-twinkle pa kami kagabi with Zamcell ko. Mga Baka tatlong, tinetest pa, no? Oo. oo, mga 3 times. Pag ganun talagang instruction ko dun sa mga kapitbahay, wag nyo munang hayaang on ang inyong mga, ano dyan, kuryente dyan kasi baka biglang alam mo na fluctuate, mag short circuit, dikit-dikit ang mga bahay doon. So instruction talaga agad ako Oo, pero praise God, bumalik na after ata 42 hours, binilang ko kanina. Oo, alam mo, feeling ko sa buong bansa tayo ang may pinakamalaking ambag sa Mother Earth. Oo, Diba si Mother Earth last time parang 6 p.m. to 10 p.m. lang ba yan? Kami 42 hours. Oo, nakatulong kami kay Mother Earth. Nag-advance Earth Day kayo, Earth Day. Oo, Earth Days. Earth Days. Oo, Ang 2 dami. days, no? Oo, ang dami nun. Pero ayan, praise God, no, okay na po ang ating kuryente. Hopefully, magtuloy-tuloy ito. Alam natin, may paparating ngayon dito ng mga taga-ibang area, no, para tumulong ayusin ang ating transformer. At sana habang tayo ay naiinis, iniisip din natin sa kabilang side yung mga tauhan ng Zamcelco na ayaw din, no, kere tamin sila man, Belar, kansa, no, pagod din niya sila. Imagine mo, since 4 a.m. nung Sunday hanggang 12 noon lang dapat sabot kompone. May lumabas pa na ibang sakit, di ba? Minsan sa mga sasakyan natin din ganyan. Oo, yung eto lang sana ang papaayos namin, malalaman mo na lang, meron pa palang ibang lumabas. O, akala mo battery lang yung problema, tapos nung bumili ka na ng bagong battery, ay, may iba pa palang sakit ang kotse. Oo, so ganyan po talaga. Kailangan natin magtimpi, pero at the same time hopefully mag-improve din ang quality service quality ng Zamcelco na binibigay sa kanilang member consumer. At maiba tayo, Bin? Naka-full tank ka na ba? Ay, oo, kahapon. Oo. Alam mo kahapon, hindi na lang ako nagpapa-full tank. Chini-check ko na pati ang sukli. Kahapon kulang ng 20 pesos. Talagang di pa ako narinig nung pump boy. Sabi ko, sir, kulang ng 20 pesos yung sukli mo. Siningil ko talaga. Iba na tayo ngayon. Dati hindi tayo nag-check ng sukli. Ngayon nag-check na tayo kasi talagang magugulat ka sa increase. Ngayon, Bin, ang ating price increase ay sa diesel, nako, 17.80 centavos ang itataas. Effective na yan kanina 6 a.m. Gasoline po nasa 10 pesos and 70 centavos. And kerosene 21 pesos 0.90. So pag round off mo yan, nasa 30 na rin yan. Ayan, so buti naka-full tank ka na. Ay, kahapon, sir, alam mo, no, yun nga sabi natin, no, maliban sa, yun, siguro sa'yo, hindi mo, binibilang mo na yung change, no, sa akin naman, ay nire-ready ko na. Yung No, alin? yung intended talaga para sa gasolina, ready na. Oo, no, kasi, di ba, yun yung isa sa mga natin, need o isa sa mga part ng operation natin, no. So hindi ka, yung mobility, no, yung saan ka pupunta ka ng trabaho, so kailangan mo talaga yun. So doon muna yung medyo malaking Yung slice ng kumbaga, budget. yung ng budget ko doon muna talaga sa panggasolina. So Pero, every time na alam mo yun, kailangan mo paggasolina, at least may mapagkukunan pa. yung pang milk tea mo, wag na muna yan. Doon na muna sa gasolina. Ay, oo. Unless gusto Fast mong milk. maglakad habang nagmi-milk tea, pwede din. Pwede din, no? Pwede din. Pero yan, sabot ya kami di Kuya Fonsa. Pag umabot ng Oo. 200 pesos per liter, kami na lang kami dos. Siya kabaluway siya. So, kaya na to kita duty 4 a.m. Alauna pa lang, presimeya to kami na Kuya. Pan, ano? Dito na lang daw siya matutulog. Why not? Di ba? Oo, pwede. Pwede naman. Liba, kargado dito yung entero pamilya. Once a week. Once a week na lang daw siya uuwi. Pwede naman pwede. pala. Okay lang, Oo. Pastor. Okay lang ba daw, Pastor? Abierto todo kuryente aki luz, wifi. 24/7. Ayan, dapat may mga tayo, Bin.
may mga diskarte tayong gawin, no? Tama yung sinabi mo, dapat minilalaan na tayo at i-embrace na natin dahil hanggang ngayon, kaya dapat pinagpe-pray talaga natin, Bin, no? Matigil na yung tension, yung crisis sa Middle East, no? Yung war, dahil kung hindi, baka abutin tayo, di ba, ng siyam-siyam. Tayo talagang apektado lalo na Kaya nga, na-discover natin yung Pilipinas ang may pinakamataas na rate na itinaas pagdating sa presyo ng gasolina. So pag-pray po natin, kasi pag pinagpe-pray natin na maging okay ang Iran, ang Israel, ang Amerika, ang epekto niya sa atin, titigil ang oil price hike. Diba? So pag pinoproblema lang natin ang gasolina, wala naman tayong ginagawang pagpe-pray doon sa mga lugar, magpapatuloy ang problema niyan, nabitbit sa atin. Ayan po, oras natin, 7:15, Bin, saan sila magte-text? Sa'yo na lang ulit. Ayan, no. Kaya nga mga kabarangay, no, alam mo kahapon nga chine-check ko yung ating cellphone number. No, bukas po ang cellphone, ang text, kumbaga ang cellphone number ng station, no, sa ating cellphone number 0916-296-6625 kung kayo may mga concern, kung kayo may mga tanong, no, o update, susubukan natin yan, no, hahanapan ng paraan o saan ba yan pwede nating hanapin, or pwede rin kayong mag-chat sa ating Facebook account sa 1116 DXAS Your Community Radio. Weather report. Para sa ating ulat panahon, umiiral po ang easterlies na nakakaapekto sa ating bansa at dito po sa ating peninsula, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may hiwa-hiwalay na pag-ulan o pagkidlat, pagkulog ang maaaring maranasan sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi dahil din sa epekto ng easterlies. Maaaring magkaroon ng mga biglaang pagbaha o pagguho ng lupa sa oras ng malalakas na pagkulog at pag-ulan. At para po sa ating temperatura, ito ay galing sa DOST Pag-asa, ang highest heat index na pwedeng pumalo po para sa araw na ito, March 24 dito sa Zamboanga Peninsula. Ayan, maaari pong umabot sa 37 degrees Celsius sa Dipolog. Dito sa Zamboanga City ay 39 ang pwedeng abutin ng temperatura sa may mention ko na lang din sa may Lagindingan Airport sa Misamis Oriental. Kung may mga listeners tayo dyan, 35 degrees Celsius. Mag-ingat po ang lahat at make sure po stay hydrated tayo. We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. This is your birthday song. March 24, happy birthday, ayan, sa nag-iisang celebrator dito sa Facebook, kay Ma'am Melanie Pia. Happy birthday, Ma'am Mel. Naalala ko si Ma'am Melanie, parang mother siya ng aking naging student dyan sa May Wimso ILS. Happy birthday po! Ayan, no. So good morning. Ako naman, happy birthday kay Mamang Mona, no. Hello, shout out. Good morning sa mga Hamid family, no. Good morning sa umagang ito. At syempre kay Ains Garcia. Hello, good morning. Happy birthday. Ayan, belated happy birthday din pala sa aking pinsan. Oo, nag-birthday pala kahapon si Jessril Almais. Happy birthday, Jess. At parang nung Saturday ba din ata, last week, nag-birthday din ang kanyang papa, si Uncle Uncle Napoleon Almais. Happy birthday. God bless you. Salita at tanong ngayon. Ang ating salita ngayong umaga, strategy.
Sa Tagalog, diskarte. Na Chavacano, manera. Sa Bisaya, pamaagi. Ilonggo, hulag. Katausog, diskarte. Ayan, dahil nga po sa naranasan nating 42 hours brownout, diba? Talagang na-test po ang inyong hindi lang strategy, pati ang inyong patience. So ano po ang naging survival tip ninyo o diskarte? Ano yung mga diskarte na ginawa nyo sa bahay para hindi agad uminit ang inyong ulo habang hinihintay ang pagbabalik ng kuryente? Ayan, anong ginawa mo? O si Romy, hindi nga to na-experience eh. Oo, pero ako na-experience ko to. Yung kagandahan lang sa akin, Bin, dahil di ba Sunday 4 a.m. wala ng kuryente, hindi namin na-experience yung 4 a.m. to 5 p.m. na walang kuryente kasi nga nasa Sibugay pa kami noon at pauwi pa lamang. So medyo may kuryente pa kami doon sa Sibugay. Pero after noon, hanggang kagabi, yun na nga, na-experience na natin. So, ano yung mga strategy na ginawa? Ako po, yung strategy ko talaga, una, in-embrace ko talaga na may problema talaga ang Zamcell ko. At alam ko talaga, ramdam ko na hindi nila agad-agad ibabalik ang kuryente. Kasi kung aawayin ko lang ang Zamcell ko, hindi tayo magiging mabuting halimbawa. Yun din talaga. Oo, pero yung isa sa mga strategy ko, Bin, alam mo kasi syempre, 'di ba? Gusto natin makatulog tayo ng mahimbing, nanibinta. Oo, nag-half bath tayo. Ayan, tapos ako kasi, Bin, 'di ba alam mo naman kahit dito sa office, hindi ako nag-o-open ng aircon. Abla pa si Kuya Meng Bimpino bagal sa digaw skin Sara kahit dito pinapa-off ko talaga yan. So ako kada gabi actually makakapal ang ginagamit ko. Minsan talaga kahit nga makapal na pinapa-off ko pang electric fan. So pero that time yung diskarte natin gumamit tayo ng mga yung mga maluluwag, maninipis. So naging okay naman kahit papano yung tulog kasi 'di ba, Bin, kung aawayin ko lang yung Zamcell ko. Tingnan mo, nag-off na lang ang Zamcell ko ng comment section kagabi. Oo, nag-off na sila ng comment section. Hindi naman ako makakatulong, pero ano na lang yung pwede kong gawin para hindi pa uminit ang ulo. So, ikaw ba, Bin, pag ma-experience mo yan, ano kaya yung diskarte na gagawin mo para hindi uminit ang ulo mo? Naka-focus na lang tayo sa Zamcell ko. Hindi, at saka alam mo sir, no, yun nga, may napanood akong isang video podcast, no. Ano to, discussion. Isa sa in good times o yung panahon na maluwag, alam mo yung isa sa mga investment na pwede mong gawin is yung magkaroon ng koneksyon, magkaroon ng maraming kaibigan na yung pagkakaibigan na hindi lang in times of happy day, 'di ba? Yung happy times, yung dapat may kaibigan ka na alam mo yun na solid, pag magbubukas ng pintuan, especially sa panahon ng kagipitan or kahirapan. So ako ang strategy ko strategy naman namin. Alam mo, sabi mo na hindi ako naka-experience. Siguro sir, may marami na akong mga experience na yun. Pag walang ilaw, nag-activate yung old thinking ba na sanay kasi sa isla kasi kami dati laging walang ilaw eh. So na-activate yun. Alam mo ang una kong ginagawa agad, nag-iinit ako ng tubig. Nagkakape. Oo. Oo, hindi, tapos kukuha ako ng notebook, magjo-journal ako, magbabasa ako, yun lang. Lilipas yung oras. So yun yung diskarte ko. Pangalawang diskarte ko naman is yun iko-contact ko, yun nga, sabi ko kanina, yung mga kaibigan, yung mga tao na pupuntahan ko sila. Dyan, may ilaw ba dyan? May tubig ba dyan? So, makikitira ka ng kalahating oras, kalahating araw, ganon lang. Yun ang mga diskarte ko naman. Pero yung iisipin ko na like
yun nga, sabi natin, i-blame mo doon sa mismong cooperation o mismong agency o opisina. Wala kang magagawa may problema nga. Ayun nga, katulad na sa atin ngayon kasi nasira. Sino ba naman ang gustong masira ang makina or ang generator o transformer, di ba? Yes. Although kailangan nila pang i-improve nga ang kanilang serbisyo sa atin. Dahil tayo ay kumbaga boss din nila dahil binabayaran natin sila para magpatuloy ang kanilang presence no, Operation, mag-exist pa rin oo, sila. presence. Pero may pagkakataon po talaga na kailangan din natin intindihin no, na ginagawa din ng mga tauhan ang kanilang buong makakaya para maayos na yan. Kasi malay natin, sila din ay taga Mercedes feeder, tatuan, ay apektado rin yan sila. Oo. So, may mga dapat na diskarte talaga tayong gawin pag may mga ganitong pangyayari. Ako naman, na-realize ko naman, Bino, okay na lang din talaga na kuryente ang mawala kaysa sa tubig. 'Di ba? Iba talaga ang feeling kapag tubig ang wala. Ako naranasan ko na talaga sa amin na for ilang years ay akil ba nuayo pensa, nuayo man diskarte pwede gali po ni 2 drum para mampondo. Alam mo yun, 12 midnight, 1:00, 2:00, maghihintay ka sa tubig, talagang nakakapagod siya. So yun, nakapag-isip tayo ng strategy, no, ng mga kanang pamaagi, ay pwede palang bumili ng 2 drum, manda, Poneboya, tumawag ka ng license na plumber. So, plumber ba yan, no? So, ayan. Oo. So, ngayon, okay na tayo. Okay na ang tubig. So, yun. May mga discarding ginagawa. So, ngayon, naka-experience na rin kami ng El Nino. At 2 lang naman kami sa bahay. So, hindi kami naubusan ng tubig. Kasi nga, may discarte tayong ginagawa. So, sa mga May panahon... preparasyon. Oo. Sa mga panahon po na, di ba, may problema, ang una nating iisipin, ano yung pwede kong gawin? Ano yung discard na gagawin ko? Kasi kung magfo-focus ka lang doon sa galit, sabihin ko sa'yo, buong araw ka talaga bad trip niyan. Diba? Mamumura mo na lang talaga kahit hindi ka pala mura. Diba? Malilid ka na lang doon. So, iwasan natin kasi pag tayo ay mainit ang ating ulo, baka tumaas pa ang ating presyon. Diba? So, yun, dapat marunong tayong dumiskarte sa mga panahon na may problema. O kumara, problema kita na gasolina. Ano diskarte mo? 'Di ba? O lagi ka nang naghahabulan. Wala pa Tuesday, nagpapagas ka na talaga. So, meron din yung mga kung dati lakwachero ka. Ngayon, siguro hindi na din muna talaga. Dahil nga sa gasolina. Alam mo ba pala, strategy pala last time ni Phil dyan, ng husband ko. In-off during traffic. In-off niya yung motor. Sabi ko, namatay ba? Sabi niya, hindi. Kalas gasolina daw. Sabi ko, okay. Alam niyang matagal pa yung namin. Yung, yung time. Mag-go. Oo, matagal pang mag-go yung side namin. So, enough niya. Sabi ko, okay. So, talagang ramdam natin, may diskarte tayong dapat ginagawa. Ayan, huwag magpapainit ng ulo. Naka, nagkakaliente dito yung kabesa ni man. Pero di sa manyanas masing kabaw yan, masing tiyan kuryente, feeling dito yung rabi. Syempre to. Di ba? Nanatili doon sa puso mo yung galit kahit may kuryente na. Baka nag-post ka pa sa Facebook. Di ba? So, yan po. Yan yung mga dapat nating gawin, ha? May survival tip, may diskarte tayong gawin. Yan ang ating salita at ano ngayon? Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti. Paano kung ang isang simpleng tinapay ay kayang magbigay hindi lang ng kabusugan kundi ng pag-asa din? Alam niyo po ba tuwing Lunes hanggang Biyernes ang Philippine General Hospital Chaplain C ay naghahanda ng 300 hanggang 400 sandwiches para po sa mga pasyente at bantay na tinatanggap sa emergency room. At kung mayroon namang sosobra sa mga tinapay o sandwich, ay ipinamamahagi ito sa mga outpatients at sa mga bantay o watcher na naghihintay sa labas ng ospital. Marami sa mga tumatanggap ng tulong ay nanggagaling pa sa iba't ibang probinsya at kadalasan ay walang sapat na pagkain habang inaasikaso ang kanilang mga mahal sa buhay. Sa pamamagitan ng simpleng sandwich, natutulungan nilang maibsan ang gutom ng maraming pasyente
at bantay na nangangailangan. Kaya naman mga kaagapay, ang kabutihan po ay hindi kailangang maging malaki o magarbo dahil minsan nagsisimula ito sa isang simpleng sandwich na inihanda ng may malasakit. Tandaan, ang isang munting kabutihan ay maaaring maging liwanag sa araw ng iba. Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin. Maitama ang mali. At para naman sa maitama ang mali, isang rider sa Pangasinan ang nasugatan matapos sumemplang ng may masagasaan siyang aso habang pauwi mula sa trabaho. Batay sa ulat, tumawid muna ang dalawang aso sa kalsada bago dumaan ang motorsiklo. Ngunit makalipas ang ilang sandali, bigla umanong bumalik sa kalsada ang isa sa mga aso kaya ito nasagasaan ng rider. Dahil dito, nawalan ng kontrol ang rider at nagpagulong-gulong sa kalsada. Nagtamo siya ng mga galos at sugat sa katawan dahil sa insidente. Paliwanag ng may-ari ng aso, pinapakawalan niya tuwing gabi ang kanyang mga alaga bilang proteksyon laban sa mga magnanakaw sa kanilang lugar. Nagharap sa barangay ang rider at ang may-ari ng aso at pinag-usapan ang tulong para sa rider. Kaagapay, paalala ito na maging maingat sa pagmamaneho, lalo na sa gabi. At para sa mayroong mga alagang aso, siguraduhing ligtas at nababantayan ang mga alaga upang maiwasan ang ganitong insidente sa kalsada. Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:31 ng umaga. Para po sa ating mga balita, nilinaw ng Zamboanga City Electric Cooperative o Zamselco na hindi problema sa kanilang linya ang sanhi ng malawakang kawalan ng kuryente sa mga feeders ng lungsod, lalo na dito sa East Coast simula pa noong madaling araw ng Linggo, kundi ito ay dahil sa pagkasira ng mismong transformer. Ayon pa kay Zamselco General Manager Engineer Ganimedi Chubo, hindi nila inaasahan na pagkatapos ng kanilang isinagawang scheduled repair noong Linggo ay biglang pumutok ang transformer. Ipinaliwanag pa ni Tue na maayos nilang natapos ang pagkukumpuni noong 4 a.m. ng Sunday noong Linggo hanggang 12 noon ng tanghali. Subalit, makalipas lamang ng 30 minuto matapos itong maibalik ang kuryente, biglang pumutok ang transformer. Sa kanilang pagsusuri, natuklasan na may naipong gas o moisture sa loob nito. Agad itong isinailalim sa paglilinis na dadaan sa 4 na cycle, kung saan ang bawat cycle ay nangangailangan nga ng 4 na oras upang makompleto. Sa kasulukuyan, hindi pa makapagbigay ng tiyak o as of yesterday ay hindi nga nila maibigay ang tiyak na oras kung kailan babalik ang normal o ang daloy ng kuryente. At ang mga apektado nga ng mga feeders sa East Coast ay ang Mercedes feeder, Zampen, ang Tetuan at ang North Side. Zambasulta Balita. Nagpapatupad na ngayon ng temporary load transfer ang ating kooperatiba upang mapanatili ang daloy ng kuryente sa ilang bahagi ng lungsod. Inilipat muna ang karga mula sa Husong 20 MVA transformer patungo sa Shilin 20 MVA transformer. Ang hakbang na ito ay para suportahan ang supply ng kuryente sa mga sumusunod na lugar. Ito ang Mercedes feeder, Northside feeder, Tetuan feeder at Zampen feeder. Habang isinasagawa ang adjustment sa sistema, posibleng makaranas ng intermittent tripping o panandaliang pagkaputol ng kuryente sa ilang mga feeder at recloser. Ito ay dahilan sa pag-a-adjust ng load distribution sa ating mga pasilidad. Hinihikayat ang lahat ng mga MCO na limitahan muna ang paggamit ng kuryente
at gamitin lamang ang mga pinaka-importanteng gamit o yung mga essential loads habang hindi pa stable ang supply. Patuloy ang ating technical team sa pag-monitor at pag-aayos ng sistema upang maibalik sa normal at maging reliable ang serbisyo sa lalong madaling panahon. Maraming salamat sa inyong pag-unawa. Zambasulta Balita. Samantala, Bin, meron magaganap na scheduled power interruption ngayong araw na ito, March 24, sa JS Alano, Buenacapo, Culianan to portion of Lanzones. Ito po ay ang kanilang public advisory noong March 20 pa, and as of this moment ay wala pang cancellation na nangyayari. So, ang possible po na brownout sa inyo ngayong araw na ito ay magsisimula mamayang 9 a.m. to 3 p.m. 6 na oras po yan na walang kuryente. Muli, yan po ay semi-fuse cutout and a single phase recloser serving JS Alano, Buenacapo, Culianan to portion ng Lanzones. Ang kanilang dahilan, relocation ng VP's primary line and pull out of primary pole at JS Alano Road, Buenacapo, crossing bypass road, Culianan. Samantala, another scheduled power interruption tayo bukas, Wednesday. Ito naman po, 12:30 p.m. to 1:30 p.m. sa Mercedes Feeder muli. At ito naman ay Mercedes Feeder isolation of C8 construction. At meron ding 6 hours brownout bukas, 12:30 p.m. to 6:30 p.m. sa may C8 structure near DPWH Divisoria. And then another 1 hour, 5:30 p.m. to 6:30 p.m. Mercedes Feeder. Ito yung sa may Mercedes Feeder retapping of C8 construction. Reason, pole erection, pole dressing and line stringing for the rehabilitation ng linya ng Mercedes Feeder. Zambasulta Balita. Ito naman para sa ibang balita, matagumpay na isinagawa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 9 ang Center and Residential Care Facilities Conference kahapon sa isang kilalang hotel sa lungsod. Layunin ng aktibidad na ito na bigyang diin ang mga produkto at kakayahan ng mga nasa vulnerable sectors, kabilang ang mga abandoned children, children in conflict with the law, women in especially difficult circumstances, at mga persons with disabilities o PWD. Ayon sa kagawaran, patunay ito na ang serbisyo ng DSWD ay hindi lamang nakatuon sa pagbibigay ng financial assistance gaya ng mga payout at ayuda. Sa halip, binibigyang halaga rin nila ang mga long-term at sustainable interventions upang matulungan ang kanilang mga kliyente na makatayo sa sariling mga paa. Ipinaliwanag ni Abigail Luna, Training Center Superintendent 2, na sumasailalim sa masusing rehabilitasyon ang kanilang mga kliyente. Kapag handa na ang mga ito, isinasabak sila sa mga pagsasanay upang makagawa ng mga produktong maaaring ibenta. Binigyang diin ni Luna na hangad ng programa na ipakita na may kakayahan pa ring baguhin ng mga individual ang kanilang buhay sa kabila ng mga pinagdadaanang pagsubok. Sa gitna ng mga nasabing conference, itinampok ang iba't ibang likha ng mga residente mula sa mga pasilidad ng DSWD gaya ng iba't ibang uri ng pagkain at merienda, mga handmade na wallet at bag, crochet flowers at iba pang mga kagamitang pangkamay. Zambasulta Balita. Nagpahayag ng matinding pagkadismaya si Mayor Kimer Adan Olaso sa kasulukuyang kalagayan ng sikat na grassland dito sa siyudad ng Zamboanga. Dahilan upang balakin niyang ipasara ito sa publiko. Ang hakbang na ito ay kasunod ng kanyang personal na obserbasyon sa talamak na pagkakalat ng mga bisita sa naturang pasyalan. Ayon pa kay Mayor Olaso, hindi lamang mga basyong bote ng alak at mga plastik ng chichirya ang nakikitang nagkalat sa lugar. Higit na ikinadismaya nito
ang mga foil ng mga illegal na droga na nasa lugar. Meron daw din mga kondom at maging mga salawal na iniwan kung saan-saan. Binigyang diin pa ng alkalde na marami na ang nangaabuso sa kalayaan at kagandahan ng grassland kaya hindi niya na ito kukonsintihin pa. Anya, ang grassland ay itinuturing na isang tourist park kaya nararapat lamang na panatilihin ang kalinisan at kaayusan nito sa halip na gawing tapunan ng basura at lugar para sa hindi angkop na gawain. Sa ngayon, nagsisilbi itong babala sa mga namamasyal na kung hindi magbabago ang pakikitungo doon sa nasabing tourist park ay tuluyan niyang ipagbabawal ang pagpasok sa nasabing atraksyon. Zambasulta Balita. Tinatayang aabot sa 1.75 or 75 milyong peso ang halaga ng pinsalang iniwan ng isang sunog na sumiklab sa isang mercantile area sa Barangay Sanggali kahapon ng umaga. Nagsimulang matanggap ng mga otoridad ang ulat ng sunog bandang alas 6 o alas 6:09 ng umaga. Dahil sa bilis ng pagkalat ng apoy, agad itong itinaas sa third alarm. 5 establishmento ang tuluyang natupok na pagmamay-ari ni na Radsmir Sakaluran, Nisa Habing, Nurhaida Jalilul, Haji Munil Sakaluran at Benjamat Reyes. Agad na rumisponde ang 8 fire truck mula sa Bureau of Fire Protection, ZCDRRMO, water tanker at isa pang fire truck. Idineklarang fire under control ang sunog matapos ang halos 1 oras. Bagaman walang naiulat na nasaktan o nasawi sa insidente, labis namang naapektuhan ang 9 na pamilya o kabuuang 15 individual na nawalan ng kabuhayan at tirahan. Sa kasalukuyan, nanatili pang under investigation ang sanhi ng sunog habang patuloy na sinusuri ng mga bumbero ang pinagmulan ng apoy. Zambasulta Balita. Pinaghahanap na ng mga otoridad ang 5 individual na nakuhanan sa video na sumakay sa isang sugatang sperm whale na napadpad sa karagatan ng Kalamansig noong Kalamansig Sultan Kudarat noong Marso 21 ng kasalukuyang taon. Ang nasabing marine animal ay kalaunang binawian din ng buhay bandang hapon sa kaparehong araw. Batay sa video, kapansin-pansing mahina na ang sperm whale nang matagpuan ito. Bagaman sinubukan ng ilang residente na itulak ito pabalik sa malalim na bahagi ng dagat pero nanatili ang hayop sa mababaw na bahagi. Sa gitna ng sitwasyon, makikita rin sa video na pinalibutan ng mga bangka ang whale bago ito sinakyan ng 5 lalaki. 12 oras matapos itong unang nakita, tuluyan ngang namatay ang sperm whale. Kasulukuyan ng pinag-aaralan ng mga otoridad ang mga legal na hakbang at kasong isasampa laban sa mga individual na nasa video. Paalala naman ng mga otoridad sa publiko, iwasang gambalain ang mga stranded marine animals. Huwag harangan ang daan pabalik sa laot o gumawa ng aksyong lalong makakastress sa hayop at agad na i-report sa mga eksperto o sa lokal na pamalaan ng anumang katulad na insidente upang mabigyan ng tamang lunas ang hayop. Zambasulta Balita. At ito naman para galing sa Office of the City Treasurer, no, para sa ating mga announcement sa lahat ng mga business owners. Please be reminded that payment of your itong second quarter, no, ng business tax is due on April 20. Ano, penalty shall be imposed on payment made after due date. So, para sa mga katanungan, pwede kayong tumawag sa kanilang telephone number sa 983-0410 o pwede rin mag-email sa kanilang email ad or email address sa citytreasurer@gmail.com.
Zambasulta Balita. Samantala, Bin, patuloy ang ating panawagan sa publiko, lalo na po doon sa mga nakakakilala kay Pastor Nathan Alanano. Public advisory po mula po sa kanya. 4 months na nga since na-hack din kasi, Bin, ang kanilang account. Nangyari ito last November 22, 2025 at hanggang ngayon ay ginagamit pa rin nga ng scammer ang kanyang account para manloko at magkaroon ng misrepresentation. Ang mga na-hack na accounts po ni Pastor Nathan ay itong Lynn Alanano, Nathan Alanano at ang 4 is Advertising Services. Ibig sabihin, hindi na po sila ang may hawak o may control ng mga account na iyan, kundi yung scammer na po. Hindi na nila ma-recover ito at dahil pinalitan na nga lahat ng mga recovery details gaya ng phone, Gmail at WhatsApp. Yung malala ay ang dati nilang page bin na Bethel Emission Testing Center ay ginawa na ring Muni Private Resort. Babala po, wala pong Muni Private Resort sa Mitala. Ako ay sa future dyan ako titira. Alam kong walang Muni Resort dyan, no? So, wag po kayong magpapaloko at ginagamit nga ito para ma-scam ang mga friends ni Pastor Nathan sa kanyang Facebook, no? At may mga fake accounts na rin po ginawa ang scammer. Dinagdagan niya pa din bukod doon sa na-control niya na ang mga accounts ni Pastor Nathan. Ito pa po yung mga fake accounts na ginawa ng scammer. Nathaniel Alanano, Nathan Alanano, Nathan Onanala. Ayan, talagang binaliktad na lang talaga ang apelyido. Meron din Tata Nat Alanano at Siargao Private Resort. Yan po yung mga gamit na ngayon na account ng scammer. Ginagamit nila ang lumang ID, ang BFP profession at ang pastoral ministry ni Pastor Nathan. Kasi nga na-access na yung lahat ng kanilang original accounts. So pati mga ID nasa loob ng mga messenger nakuha na. So balbala po, wag maging biktima at wag agad maniwala. Official contact number lang po ang inyong tawagan kay Pastor Nathan, 0975-863-2548. Yan po ang kanyang official contact. Viber, WhatsApp, 0917-772-9669. Zambasulta Balita. Oras natin, 7:46 ng umaga at yan po ang ating mga balita para sa araw na ito. Magbe-break tayo sandali pero huwag kayong aalis dahil pag-uusapan po natin ang tungkol sa World TB Day 2026. Kami po ang inyong mga lingkod, Sara May Tulabing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling, magbabalik ang oras ng Zambasulta dito lang sa 1116 DXAS. Radyo Komunidad. Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report. Among the strengths of broadcasting is its ability to reach listeners far and wide. But at FEBC, the core value of being close to the listeners goes beyond the studio to show Christ's love in real life. In Davao, 1197 DXFE, the Good News Radio, brings this value to life through consistent community engagement alongside their daily gospel broadcasts. Through initiatives like this, many participants have experienced God's transformative care. Now let's hear Station Manager Maggie Iriswegi share her testimony. Hi, Ate Maggie, how are you doing? Hi, Kuya Lucho. I am doing great by the grace of God. Thank you so much for having me here today. How would you describe 1197 DXFE, the Good News Radio? Since 1972, the past 54 years, ang mission po talaga ng DXFE is simple, to proclaim the Lord Jesus Christ and to make Him known, lalo na po sa mga hindi po naaabot ng traditional churches. Through radio, we bring the Word of God into homes para po sa mga estudyante, sa mga tindera, sa mga jeepney drivers, families, hospitals, and kahit po sa mga bundok. DXFE has been a voice of hope and truth and encouragement doon po sa mga medyo pagod na, sa mga sugatan.
And 54 years later, hindi lamang po tayo radyo, but we are now using the internet as a platform for this mission. You know, DXFE, as we know you, serves marginalized communities, including IP groups, vulnerable women, farmers, and OFWs. What drives the station's focus on these people groups? Well, actually, Kuya, this is the example of our Lord and Savior Jesus Christ. Jesus always went to the marginalized, doon po sa mga poor, sa outcast, sa sinners na kagaya mo at kagaya ko, the broken. Kaya it is so natural for us dito po sa DXFE na ganun din po yung maging direction ng ministry namin. This is not just a strategy, Kuya, but this is our calling as exemplified by the Lord Jesus Christ. We believe na wala pong second class na tao sa kaharian ng Diyos. Lahat ay mahalaga and lahat ay merong dignidad. That is why we bring this hope to all the people regardless of how the society label them. So one of FEBC's Philippines' core values is being close to the listeners. How does this shape DXFE's approach to both broadcasting and community outreach? Well, when we talk about being close to the listeners, si Jesus po talaga yung ating sinusunod. He was incarnational. It means hindi lamang po siya nagstay sa langit, but He was born to be with us. He dwelt among us. And kami po sa DXFE, that is our thrust as well. Hindi lamang po kami nagsasalita sa radio. We do not only are seen sa online streaming apps natin, but parte po tayo ng buhay ng ating mga listeners. We visit them as well, we pray for them, we celebrate with them, we cry with them as well. Ate Maggie, tell me more about Blessing Rahab. How did this outreach program begin and what was the initial vision behind it? I remember February of 2019, we were praying na meron na kaming burden talaga. Hindi pa namin alam kung saan kami dadalhin ni Lord, but we know that we have to go out of our comfort zones. And then God appointed a specific time, no, na na-realize namin na sige sa anniversary natin, because DXFE's anniversary is February 14. Puro mga girlfriend-boyfriend, mga mag-asawa. Nag-isip po kami ng isang group of people na hindi po nakakaramdam ng pagmamahal sa mga panahong ito. And then God brought us dito po sa mga prostituted ladies po natin, dito po sa syudad ng Davao. Nakita namin na these women who are engaged in prostitution, they are also exploited. And they are also broken not only physically, but emotionally, and most especially spiritually. So the vision was just really so simple. Pakita lang namin sa kanila that they are loved. Meron mga taong nagmamahal sa kanila. Alam niyo po, Kuya, grabe, itong marinig mo lang ito na, ma'am, pag pumapasok po kami sa DXFE, tao ang tingin sa amin. Kasi po, hindi natin maiaali sa society that whenever they look at ladies in prostitution, di ba automatic po, Kuya, yung pagja-judge natin sa kanila na parang ay mga maruruming babae yan, ay wag din yung pagkatiwalaan. But when they come inside the station, Kuya, nako, hinahag po namin yan, nakasmile kami, kinukumusta namin, hindi lamang sila, but yung mga pamilya nila, kasi nga nag-open up na po sila, Kuya, sa mga pinagdadaanan nila. You would be surprised because the challenges that you are facing and I am facing are the same challenges that they are facing as well. No, kaso lang, medyo tayo po ay nabubulag na because ay nakalabel na po sila sa atin. We decided to call this group Blessing Rahab. We can trace back the lineage of the Lord Jesus Christ kay Rahab. She was introduced in Joshua as Rahab the prostitute, but her faith was counted for her. Kung si Rahab ng Bible, ganun ang naging resulta. Sino kami para hindi ipakita yung pagmamahal namin sa mga modern day Rahabs na pinadala ng Panginoon sa amin? So we pray for them, we talk to them, at tinatrato po namin talaga silang tao because they are the very people whom the Lord Jesus Christ died for. Kaya hindi po talaga pwede, Kuya, na hindi natin sila mahalin. Thank you, Ate Maggie. The story of Rahab really reflects the heart of Jesus' ministry, no? And we see here that women are being judged by the world, but you treat them with dignity and respect. What changes have you seen in their lives? They were so reluctant in the beginning to come inside, but then later on, this is from fear to faith. Before, nahihiya sila, they are so defensive na, ganito lang ako. And ngayon, Kuya, they are so vulnerable already. Makita mo na talaga na slowly,
they are being broken by God. And before, wala silang pakialam dyan sa worship na yan sa Bible na yan sa kantang yan. Pero ngayon po kuya, no, meron ka pong marinig na mga nagkukwento na kahit na anong mangyari, a-attend ako ng prayer namin and Bible namin. Yun yung term nila. It's not really Bible study or praise and worship. It's prayer namin and Bible namin. Nung anniversary po natin kuya, you would be so touched. Sila po yung nag-special number habang kumakanta po sila ng Bisaya version ng The Goodness of God. Marami po sa kanila ang umiiyak. So we praise God because dahan-dahan na po talaga na pumapasok na po sa puso nila. Walang pilitan. Yes, transformation is really happening by God's grace and the work of His Spirit. 6 lang kayo sa team and I am sure it was challenging. What gave your team the courage and faith to move forward despite a very lean workforce? Well, honestly, kuya, it is really physically draining, challenging, nakakapagod. And at times, no, it is nakakatakot din. But the thing that gives us hope to continue moving forward is God's promise that His grace is enough. We cannot really just say na kaming 6 lang ito because God placed people also to help us do the work because ganun naman talaga si Lord pag kumilos, hindi pwedeng kayo-kayo lang, kami-kami lang. It is always tayo. So FEBC values being close to the partners. So how do these principles guide DXFE's collaborations, as you've mentioned, with City Social Welfare and Development Office, the Philippine Army, Faithful Churches, and other like-minded groups? In what ways do you see these partnerships strengthen both your broadcast ministry and on-the-ground programs? So yung mga pwede po talagang may mga puso na willing talagang sumuport at tumulong, yun po yung mga nilalapitan natin. And this helps our broadcast immensely because as you know kuya, whenever somebody supports us, our mission, it's always for the broadcast. No, pero wala tayong logistics, wala po tayong resources para po doon sa mga on-the-ground activities natin. That is why we need the Philippine Army para po sa security, sa logistics, yung CSWDO para sa training at sa iba pang mga social services. May iba-iba po tayong mga roles sa buhay and kailangan lang naman natin na itap ang bawat isa so that we will be able to function as one body of Christ. And ito po yung impact na gusto naming maparating din po sa ating mga listeners, kuya, that we cannot be so comfortable sa ating mga comfort zones. Kasi di ba, the last mandate of the Lord Jesus Christ should be our first concern. And His last concern was to go and make disciples. So lahat po ng resources natin dapat nakatuon po doon. And that ties greatly doon po sa vision ng FEBC until all have heard. To all those who are listening to us, how can they support Blessing Rahab or participate in community impact and learn to extend Christ-like kindness through partnering with our gospel media ministry? So I would like to talk to all of you na nakikinig at nanonood sa amin ngayon. The first thing that you can do, the most important thing that you can do is to pray for us. Hindi lamang po sa DXFE but sa kabuuan po ng FEBC. Because we are the spiritual frontliners and you are standing behind us, praying for us in this spiritual warfare. And you can also give in tangible ways. Hindi naman po lingid sa inyo that FEBC is a non-commercial radio network. So kayo po ang ginagamit ng Panginoon so that we can continue doing the broadcast. So you can pray, you can give, and you can partner with us. So I hope that you can actively be part of it because you are part of the family of DXFE, part of the family of FEBC. Maraming salamat, Ate Maggie, for sharing all these beautiful truths, no, that's happening there in Davao in 1197 DXFE, the Good News Radio. 1197 DXFE, the Good News Radio in Davao City, clearly embodies being close to the listeners and close to the partners. That is what loving God and loving others should be. Colossians 3:17, and whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God for the Father through Him. 2 Corinthians chapter 5, verse 17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone. The new is here. If you want to hear more stories of life change in our stations, listen to the next episode of the FEBC Report.
This has been Luis Miguel Castillo. God bless you and take care. That was the FEBC report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard. Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world. FEBC Philippines, until all have heard. Ano nga ba ang HIV? Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus ay isang kondisyon na kung saan nagiging mahina ang immune system na lumalaban sa sakit. Ito ay dahil inaatake ng HIV ang mga cell na dapat sumasalag sa virus para hindi dapuan ng sakit ang katawan. Ang HIV infection ay pwedeng i-manage sa pamamagitan ng gamot na antiretroviral therapy o ART. Kapag tamang pag-inom, as prescribed, ang bilang ng HIV sa dugo ay bumababa hanggang sa halos hindi na ito ma-detect. At kapag ito ay undetectable na, ang pasyente ay magiging malusog at hindi na makapanghahawa pa. Ang antiretroviral therapy or ART ay lifetime medication at kinakailangang inumin araw-araw. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company Philippines. Naku, lobat na naman tong cellphone ko. Charge ko na nga muna para makapag-reply na ako kay Crush. Ang dami ko na ng mga assignments. Mauubusan na ng battery tong laptop ko eh. May charge na nga muna. Hala, hindi ba pala ako nakakapag-plancha ng uniform? Makapag-plancha na nga muna ngayon. Bakit nakapatay yung TV? Championship game ngayon. Baka hindi ko mapanood. Mabuksan na nga to ng maantabayanan. Aba, mga anak, ano ba ito? Bakit punong-puno na itong saksakan natin? Naku, bawasan nyo nga yung mga nakasaksak dyan. Baka ma-overload ang ating kuryente. Naku, baka masunugan pa tayo niyan eh. Sa susunod, huwag i-overload ang mga saksakan ha. Mabuting nang nag-iingat para hindi tayo mapahamak. Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company Philippines. Oras na, Zambasulta! Narito po tayo ngayon sa pinangyayarihan ng isang sunog kung saan hindi pa rin naaapula ang apoy. Kasama natin ang isang fire marshal para magbigay ng update. Sir, saan po ba nagmula ang sunog? Batay sa inisyal na ulat, nagsimula po ang sunog na ito sa naiwang nakasaksak na rice cooker. At mabilis na kumalat ang apoy dahil katabi ng rice cooker ang kortina na isang flammable material. Mayroon po bang naiulat na nasaktan sa sunog na ito? Sa ngayon ay wala pa naman. Yung mga nakatira kasi sa bahay na pinagmulan ng sunog ay umalis kaya ligtas naman sila. Kaya po, paalala ho namin sa lahat ng mga nakikinig ngayon, huwag nyo pong iiwan na nakasaksak ang mga appliances sa inyong bahay. Bago po kayo umalis, tiyakin pong patay ang lahat ng appliances ninyo. Yun lamang po. Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company Philippines. Han, hindi ko maisaksak itong TV natin. Sira na kasi itong electrical cable niya eh. Kapag sinusubukan kong idikit sa saksakan, nag-i-spark. Nako, wag mo na munang isaksak baka mapano ka pa. Wag na rin muna natin itong gamitin sa ngayon. Dadalhin ko na lang ito sa repair shop para maipaayos o mapalitan na. Mabuti pa nga. Mahirap na at baka maging dahilan pa yan ng sunog eh. Iba na yung nakakasiguro tayo. Tama ka, Han. Buti pa ay i-check na rin natin ang electrical wiring ng iba pa nating mga gamit. Tiyakin nating lahat ng appliances natin ay maayos ang connection at kable. Oo, sige Han. I-check na natin ngayon para makasiguro tayong magiging ligtas ang ating pamilya. Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company Philippines. Lola, ang dami mo na ang puting buhok. Ganon talaga, Apo, kapag tumatanda na. Pero alam mo ba, sabi sa Bible, tulad ng puting buhok ay karangalan.
At nakukuha yan kapag mamuhay ka ng matuwid. Ano pong ibig sabihin ng mamuhay ng matuwid? Ang ibig sabihin niyan ay yun pagsunod natin sa Diyos. Nagiging posible na tayo ay mamuhay ng matuwid kung mayroon tayong relasyon sa Diyos. Ah, ako po, Lola. Si Jesus ang hari sa puso ko. Gusto ko po na mag-obey sa Kanya araw-araw dahil alam kong mahal niya ako. Tama yan, Apo. Ipagpatuloy mo na sumunod at magtiwala kay Jesus hanggang sa iyong pagtanda. Opo, Lola. Siyempre, mana ako sa iyo. Kawikaan 16, talata 31. Ang mga uban ay putong ng karangalan. Ito ay natamo sa matuwid na pamumuhay. Oras na, Zambasulta! At nagbabalik ang oras na Zambasulta. Kayo pa rin po ay nakikinig sa 1116 DXAS Your Community Radio. Muli ako po ang inyong lingkod, Sara May Tulabing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station at dahil nga sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo po ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pwede nyo pong iscan ang ating QR code o kaya ay mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong donasyon. At para ma-acknowledge po namin ito ay magpadala kayo ng mensahe sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Pag-usapan natin. Ngayong March 24 ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa World TB Day 2026. Magpasuri, magpagamot at magpa-TB todo. At dahil po dyan, nagagalak po tayong makasama muli ang mula po sa TB People for the Philippines, ang Public Relation Officer na nakasama natin last year. Nagbabalik si Sir Victor Tudtud. Sir, good morning. Sir Victor. Hello, buenas dias a todo. Good morning, maayong buntag sa tanan. Yes. Iniinyong higala si Victor Tudtudika diri sa Davao City. Ayan, ako ano po yan, yung mga Bisaya natin na people ay talagang makakaintindi po ngayon. Ayan. Meron lang po tayong feedback, Sir Victor, no, baka may monitor po kayo dyan, request ko po i-mute lang po siya. Ayan, and then, makasama rin po natin ang mismong President at CEO ng TB People for Philippines Organization, Ma'am Louie Teng. Ma'am, good morning, mayong buntag. Hi, good morning po everyone from Manila. Thank you so much po for guesting us again this year. Thank you po. Yes, ayan po. Naku, pag-uusapan nga po natin itong tungkol sa World TB Day. Siguro po yung unang tanong ko po, Sir Victor, Mama Louie, bakit mahalaga po every year na mapag-usapan natin to? Tayo po ba ay increasing pagdating sa mga kaso natin or kahit papano ay kaya na nating i-minimize po itong mga cases natin? Bakit po mahalagang pag-usapan? At ano po yung kahalagahan ng tema din po natin? So for the this year's rate, we are third in the whole world na pinakamadami. So hindi tayo nawawala sa top 5. So kaya siya importante kasi 101 a day patay. So hindi kami talaga tumitigil kasi hanggang ngayon hindi pa namin mahanap yung mga nagtatago na may TB na hindi nila alam gagawin sa ubo nila, sa sakit nila. Oo, ganun po pala. Medyo delikado pong ating standing, no? Yes. Pangatlo tayo In sa February, noong February lang 100,000 ang detected in DOH. Oo, noong 2026 po, February, last month. Yes. That's this year. Okay, ano po kaya ang dahilan? Bakit po increasing po ito? Bukod po doon, bakit di nagtatago? Sila po ba ay takot sa discrimination?
I guess because of discrimination, stigma, talagang wala masyado tayong tao na pwedeng mag-handle sa kanila because we're also lacking with manpower. Sa mga health centers natin, we're trying to go around the 18 regions to check if trained ba talaga yung health worker natin. Lahat po ng doctors natin available. So, marami kaming nati-treatment buddy online and they will tell us na wala silang makausap or turns out pa na we don't have that much medications sa lahat ng health centers natin. Pero kasi we are depending before sa US government, di ba? And kami po as TV People Philippines who supposedly won a USAID grant for 5 years, hindi kami nakapagpatuloy kasi binigyan ako ni Trump ng termination letter na ayaw ko na kayong tulungan. So, yun, nag-assume tayo, natutulungan tayo. So, hindi nakapag-provide ang ating mga LGUs ng gamot. For the past 3 years, alam ni Kuya Victor na yung mga pinapatawagan ko sa kanya na LGU, walang gamot lagi. Sir Victor, ano po reaction ninyo? Tama po ba 101 per day po ang namamatay? Yes po, on the average. Kasi for 2024, as published by World Health Organization, noong September 2025, nag-register po tayo ng approximately 78,000 deaths po for the whole year. This is actually much bigger dun sa mga namatay natin ng COVID. So, kung nag-emergency tayo ng COVID, it is just but try to also, make this as high and as important sa dami ng namamatay. Pero ramdam po ba ito ng ating community na may ganito tayong problema? I don't think Kami so. po, random namin. Pero, and we've been like advocating sa mga LGU and in fact, even sa ating national government. Yes, Miss Louie. Kumbaga, the national government asks us to go to the LGU. Ganun yung situation because there's political autonomy, di ba? That they cannot dictate naman to the LGU. LGU, may kulang ka, no eh. The demand has to come from the community. So kami naman itong both public, private, kami yung tiga akit sa kanila ng balita na walang gamot. And of course, recently the French embassy was able to donate our first line drugs pero hanggang kailan? So ang sabi is, Mayor, kayo na muna. Kasi even if it's in the General Appropriations Act na dapat ang ating DOH ang mag-provide, dapat bilisan na lang natin kasi yung bang patay sa araw-araw, hindi nila maagapan. Hindi And with all of mapigilan. yung misconceptions. Kaya kami, ang TV People Philippines, we also go to the workplaces kasi we have the DOLE, Department Order 7305 na yun yung mga hindi alam na may kasama silang office mate na may TB. Tapos, dun sa mga eskwelahan, meron kaming nabalitaan na na janitor ang may TB, imbis na alagaan ni principal, pinalayas. So those are the things that we want to really ask help from. Of course, thank you so much for KBP for always making sure na TB people is heard. And yung mga ganito mga bagay na we're trying to to sift out with our amended comprehensive TB law with, of course, Senator Risa Ontiveros. The 10767, hopefully ma-launch na namin siya this year. Kasama po kami dyan and yun, lahat ng departamento ng ating gobyerno, pati PIA will have a role in making sure lahat ng tao updated sa ano bang sitwasyon ng tuberculosis sa Pilipinas. Pero to be specific po, like sa Mindanao po, no, meron po ba tayong data or record gano't ka ang mga cases natin dito kalala or ano po ba yung data? Ang case natin, Kuya Vic, BARM now is top 17. Top, And I think 17 region. Okay. Si BARM. Si And BARM. I think almost, pati Kuya Davao, no? I think nasa top, lang kayo, no? 10? Top Tama ba? 10. Or top 11 lang? That's what I remember most of the time kami sa mga Luzon areas, ang top 1 to 3. Okay po. So, yung mga, yung mga namamatay, ano po yung cause? Dahil walang gamot? Hindi nagpagamot? Walang tulong na makukuha? Ano po yung primary cause po nung? Kasi alam ko po may mga, di ba may na po dito? May gamot nang pwedeng ibigay actually. Kaya na.
Available na Yes po. dapat. Oo. So ano po yung Yes cost? po. Lahat na po yung nabanggit nyo. Oo, yun. Tsaka yun nga po, kakulangan sa suporta. Yung pa. We know that TB is fatal. Mm. By the way, today we are celebrating the 144 years since TB was discovered, no? And the bacteria was discovered. And yun na nga, even sa tagal na, more than a century, at it is curable, bakit ganito pa rin yung estado, no, ng health challenge? So, pero this is fatal, pero yun nga po, meron siyang gamot and dapat available yung gamot at libre para sa lahat. Oo. Kung ano yung mga gaps, marami kaming nakikita. Yun na nga. Pero we are really trying to work it out. At sana nga po yung nabanggit ni Miss Louie na amendments for the TB law, magawa na siya kaagad kasi pinaloob na po namin dun lahat ng mga possible ways para ma-meet lahat ng gap, no, yung mga kakulangan, and then yun nga po, masuportahan natin lahat ng mga nagkaroon at magkakaroon pa ng sakit ng tuberculosis. Kasi And also we're very excited with the announcement of WHO that there will be new tools na swab na lang. Makikita na kung may TB ka. Oo. Hindi na kailangan pang yung isang kutsarang plema. Opo. So, ibig sabihin, all of these new tools are there. I'm just really hoping DOST, all of these health tools, approval, council, will be able to make it faster. Kasi, yun yung siguro I'm thinking about the possibilities na nahuhuli tayo sa labas. Kasi ang dami na palang mga ganito nilidiscover. Tapos tayo, ang dami pang mga procedures before we can avail of these technologies. Oo, kasi parang nakakalungkot po na available na lahat ng test, paano maging mas easy, mas madali, kahit yung mga gamot, nandyan na nga yan. Pero ito pa rin yung record ng Pilipinas. Yes. Yes. Yun nga po yung sad state doon. Kung ito lang yung kung saan natin natalo si China. Kasi dati number 3 si China. In terms of the global anong tawag nito, burden, no? Pero yun na nga, na-overtake na natin siya from number 4, naging number 3 na tayo. And Huwag this naman is sana Indonesia, kuya, no? Yes. Top 2. And this is really unacceptable. Para mas maintindihan po ng ating mga tagapakinig, gaano po ba kaseryoso itong sakit na tuberculosis, lalo na po doon sa mga nagtatago, na natatakot, dapat po natin ipaintindi siguro sa kanila ito. For those po na hindi po nakakakilala sa akin, ako po ang naging ambassador ninyo since 2012 for the Philippines. Dahil po ako po ang unang-una sa Asia nung panahon na yon, in 2007, na nakaligtas po sa TB sa utak. Kaya po ako, bulag na po ako for 19 years. So my case po is, tuldok lang siya sa baga. Tapos nung nag-24 years old po ako, nagtrabaho as an architect, yun po, nagalit yung TB, pumutok siya sa may batok. Tapos punong-puno po ng nana yung loob at labas ng utak ko. So kung wala po kami 3 milyon, hindi po ako nabuhay. So hindi po kayo nakakita ngayon, Ma'am Louie? Hindi po. Hindi ko po napansin. Mukha lang siyang nakakakita. Oo nga po. Kasi po magbanidosa ako eh. Tsaka maganda, di ba po? Opo. Yes, kuya. Thank you so much, kuya. So ano po yung mga symptoms po na dapat nilang bantayan, Ma'am Louie, Sir Victor? Ako Yes, base sa experience ko, at ito naman yung mga madadaanan ng lahat ng possible na magka-TB. Unang-una yung pabalik-balik na ubo for 2 weeks, and then ganun din po sa pabalik-balik na lagnat. Akala natin ano lang siya, simpleng lagnat lang, pwede nang inuman ng paracetamol, nagiging okay ka, pero later at night babalik ulit. Tapos yung biglang pagbaba ng timbang, dati nasa 72 kilos ako, after diagnosed biglang naging 40 na lang ang timbang ko from 72. And then yung excessive sweating, lalo na sa gabi kahit malamig ang panahon, no, nagpapawis. Yung pawis ko dati, napipiga yung damit, ganun siya ka excessive.
So, yun. Pero hindi kailangan nandyan yung apat, Yes. no, para masabing suspect yung tao na may TB. Pwedeng isa lang doon sa Sa apat. signs and symptoms na yon, opo. Kahit isa lang doon, kailangang magpa-check up na kaagad para malaking tulong kasi malaking bagay yung early detection. Para malaman kaagad natin. Although meron pa rin tayong tinatawag na latent TB, yung walang sintomas, walang senyales, pero meron siyang bacteria sa loob, yung mga natutulog pa na bacteria na didetect siya. Pero na siyang kaagapan kaagad, kaya kasama sa tema natin ngayon yung TPT. Para hindi na siya mag-progress into an active bacteria. Pero Ma'am Louie naman po, paano po nakukuha ang TB? Yun, sa hangin lang. And with the person na may TB. Ibig sabihin, ano siya, ano naman talaga, hindi alam kung sa hayop ba talaga galing or sa tao. But up to now, WHO has no idea kung saan talaga nag-originate. Pero yun, it will just be there, parang COVID. And with the rate now of 1:15 na ang kaya niyang mahawaan. Before, 1:8 lang ang pinapaturo sa amin. Ngayon, 1:15 na. Pero paano po, harap-harapan pag nag-uusap, yung laway po, pwede po, ganun po ba? Not laway, but aerosol, airborne. So, ibig sabihin, sa kwarto na walang bintana or hindi talaga nabubuksan yung bintana para maarawan yung kwarto, talagang it's more of that consistent na palagi mo siyang kasama. Kasi Parang pag one isang time hangin lang ang kanilang binibreathe in. Sinishare. Opo. Tapos, pag umubo yung may TB, 8 hours, andyan siya. Pag hindi mo pinaarawan yung kwarto mo. So, pag may pumasok doon, banyo, doon siya umubo, tapos may pumasok, tapos doon siya nanatili siya doon for how many days na palagi nangyayari, pupunta si may TB sa banyo, tapos papasok yung tao yun. Pwede siyang makakuha nung infected na hangin. Pero ano po yung mga misconception? Meron kasi naniniwala na yung baso niya ginamit mo or nag-kiss kayo. Paano po ba? Misconception po Wala yan. na yung misconception natin, pwede mo na siyang dishwashing soap lang. Wala na yun, patay na kaagad yun. And with the kissing, of course, we are trying to make sure that there's human rights naman. If you're drinking your medication, so nagagamot ka naman, yung kahalikan mo yung mahawaan. Maggamot pa rin. Hindi yung porke hindi naman makakukuha sa laway yung TB, makikipaghalikan ka. No, you still have to make sure you're getting yourself treated. Sir Victor, halimbawa po, yung halimbawa ni Ma'am Louie kanina, pumasok yung taong may TB sa banyo, tapos may ibang pumasok. Gaano katagal po bago po siya bago ma-feel niya po na talagang may symptoms na rin siya? Abutan po ba ng 1 week, 2 weeks, 1 year, yung immunity? Depende po sa may katawan, kaya palagi rin naming tinuturo, kasama sa pagtuturo namin yung talagang alagaan ng sarili, kumain ng healthy tips, healthy foods, yung mga ganon, para maging mataas yung immune system at may protection. Yun yung first level of stage natin of protection sa katawan. Pero pag it is under pressure, under stress, maraming kulang sa tulog, may bisyo pa, yung ganon, matik yun, pagpasok niya sa banyo, kuha niya na kaagad lahat ng bacteria, and then in just a few days, talagang na yun, posibleng maging active na kaagad. That's why we're recommending talaga, if you're working, annual physical exam. But if you're talaga independent, and you have to check yourself at least man lang every 6 months. If you're in that environment na mukhang delikado. Kaya mas na-appreciate ko yung company namin kasi last month ay may in-invite na doktor to explain about TB at para malaman namin ano yung mga, kasi kami dito po sa media syempre mga mic, isang room kami, isang office, so nagkaroon ng seminar para kami ay may awareness tungkol po dito. Ano po yung mga members po ng family na merong kasamang may TB, ano po ang pwedeng support na pwede naman nilang ibigay para ito namang may TB hindi maka-feel po na parang grabe na yung sakit niya, na parang katumbas na ng leprosy minsan, no? yung equivalent, yung feeling. Opo.
You know what, recently lang, Kuya Victor, meron pala tayong inalagaan tulad ng akin, TB meningitis. And ang nagpaparamdam sa atin ngayon yung asawa na inaaway ng kapamilya. Na hindi na magkakaganyan niya kundi dahil sa'yo. Parang sa akin siya kumukuha ng lakas. Kasi paano siya magiging malakas para dun sa asawa may TB meningitis kung siya umiiyak. So sabi ko parang ikaw ang kailangan ngayon nung asawa mo kasi nga nung time na ako yung may TB, parang feeling ko abnormal na ako. Parang feeling ko talagang walang nakakaintindi. Kaya umiiyak lang ako lagi. And yun yung parang the family needs to be united para hindi bumigay yung tulad namin. Kasi meron akong choice na wag na ako huminga. Wag na lang ako talagang gumising. Pero kung ang family ko, talagang ang mommy ko, araw-araw may pa-catering. Yun talagang lagi magkaraoke para masaya siyang gumising. Ganun yung ginawa sa akin. Kaya siguro ganito kalakas ang loob ko eh. Kasi nga, I know I'm loved. So, talagang dapat lang na iparamdam na gusto ka namin kasama. Para kasi ang understanding ko din po pag may TB na, apektado rin po yung mental po natin, no? Kasi yung emotional natin, nagsasangay-sangay na, and lalo pang nakakadagdag po sa sitwasyon, Sir Victor. Oo nga po, malaking bagay talaga yung suporta ng pamilya. Again, TB people is composed of 98-99% TB survivors, and ito base lahat sa mga naranasan namin ng mga karanasan na pag naandyan yung suporta, syempre yun nga sabi sa isang advertisement, may rason ka para gumising, yung nabanggit ni Miss Louie. At malaking bagay din kahit yung community din mismo, kasi ako I'm so blessed na nung nagkasakit ako pa nga minsan ang lumalayo, no, but these people around me really are very supportive. At yun din yung ginawa namin doon sa facility kung saan kami nagpapagamot. We support each other kasi na-experience kasi namin na may nagbigtis mismo doon sa facility. So again, as much as hanggat kaya, suportahan kami bawat isa para hindi mangyari yung ganun. Iyan po yung pinakamahalaga, no, lalo na sa mga pamilya, mas dapat intindihin po natin sila. And ano po yung natin, may mga home remedy po ba daw pag mga ganito, yung iba ayaw magpa-ospital, herbal na lang, pwede po ba yung ganyan? Gamot po talaga. Yes, Miss Louie. Oo, antibiotic talaga eh. I mean, for prevention, you'll definitely have to make sure na yung mga naturopathic ways, all of these dietary supplements, talagang dapat naman mag-research kayo ng mga what are the proper vitamins for you to be healthy all the time. Magpa-araw lagi because vitamin D is very important. Pero in terms of nandyan na, nasa loob na ng katawan mo, mahina ka na, we have to follow WHO recommendations for what type of medications, first-line drugs ka ba or yung ating pang-resistant na tulad ng amin ni Kuya Victor, resistant kami. 24 months ako, si Kuya Victor 18 months. Kailangan din po, yung may TB, Sir Victor, kailangan din po maging malakas, matatag, at maging responsable. Kaya sabi nga po natin kanina, 1:15 na po, no, yung kayang hawaan itong sakit na ito. Sige po, Sir Victor. Yes po. TB kasi pag hindi natin maagapan, hindi ma-detect early, pwede kasi siyang mag-mutate kagaya nung nangyari sa amin. So, sa halip na madali siyang magamot, meron tayong 6 na buwan na standard na gamutan, 4 na gamot lang. Pag hindi siya nagamot kaagad, yung iba, umiinom na nga ng gamot. Minsan, pinoproblema pa namin. Umiinom na ng gamot, humihinto. Well, to some valid naman yung iba, no, na kailangang maghanap buhay. Since medyo okay na sila, nararamdaman nila, malakas-lakas na sila. So, humihinto at bumabalik sa kanilang trabaho. Pero palagi namin emphasis, pwede namang magtrabaho ulit kasi after 2 weeks na uminom tayo ng gamot, na siya, hindi na siya nakakahawa. So, pwedeng habang nagtatrabaho, tuloy-tuloy lang sa pag-inom ng gamot. Kasi pag ihinto, pwedeng mag-relapse, mag-reinfect, mag-active ulit si bacteria. At pag nag-active siya ulit, nag-mutate na siya into a much stronger, mas malakas na bacteria. So, hindi na kaya or
kaibigan na sila nung resistant na sila nung ibang gamot, no? Kaya kailangang mag-introduce ng ibang regimen, mas malakas na mga antibiotics din at mas mahabang gamutan. Saka may levels kasi yun eh. May sensitive na TB, may drug resistant kami ni Kuya, may XDR. Walang gamot doon. So, ano po yung kailangan, huwag symptoms ka ng pupunta XDR? Same lang naman ang Same symptoms ng lang. lahat. Okay. Pero pag tinignan na yung plema mo, makikita doon na, ay, hindi na gumagana to, hindi na gumagana. Na Lahat paano po nung yan? nakalistang gamot. Talagang Palliative care na lang po. Alagaan ka na lang. hanggang sa I-isolate na huling lang. araw mo. Palliative care na lang po. Yun na lang po yung gagawin, palliative care. Sige po. Naku, ano oras po natin? 8:29. Ano po yung panawagan natin, Ma'am Luz, sa ating una sa government natin, sa ating LGU? Yan talaga yung, parang yun yung problema natin ngayon, no? Yung support, yung initiative ng government po. Sige po. Yes, we would like to thank nga pala, Mayor Baste, when we went there sa ating Ayala Abriza, thank you so much for providing Councilor Cookie, for all of the support that we got from the city health also, and of course regional group natin dyan sa Davao. So we would really like that all of the LGUs like our Davao and also Davao del Norte nga pala and Tagum. We went there kasi last year and they really saw our importance. Thank you so much. Na sana lahat talaga ng ng mga LGUs natin. Ay, special mention pala, Vice Mayor Yumang of Gensan for always supporting me. Na talagang they want TB people region talaga. For us to be able to make sure all of the survivors feels respected. Feels that they have that importance para sila mismo mag-alaga ng mga kababayan nila. So yun yung nakikita ko naman na respeto na nakukuha na namin with Department of Health. I think our President Bongbong Marcos really told Doc Herbosa, prioritize TB and also HIV, of course. And we are hoping na magbabago na. Kasi nung mga unang taon, nung nabulag ako, wala akong say. Hindi kami pinakikinggan. Kasi nga parang tingin sa amin, pasyente ka lang. Sabi sa akin, parang doon ka na lang sa international mo. Kasi international po yung trabaho ko na kaya na namin to. So hinayaan ko naman, top 7 pa lang tayo noon. Ngayon top 3 na tayo. Top 3 na. And I hope that with our efforts, I'm doing this from my heart, and I think all of my officers is doing what I'm trying to make sure na discipleship na we have to plant seeds along the way wherever we go. Na itong na nakuha ko na mga learnings from my international work in WHO, in my master's degree po, in my master's degree, nag-public policy po kasi ako after architecture, nabulag na ako. Na dapat talaga ayusin mo yung bansa mo, na ito yung magiging paraan para yung mga anak natin hindi na talaga maranasan pa to. I hope the departments of our government will be able to have their percentage man lang in their budget na ito yung i-prioritize. Kasi lahat tayo apektado, hindi lang DOH ang may responsibilidad dito. DILG, of course. Now that we're doing all of our TB People chapters, I hope one of these days, Secretary Remulla will be able to hear me na I'm now DILG accredited in Las Piñas. Mayor Aguilar, I hope to meet you soon. I hope our city health will be able to do all of our recommendations in our city and here in Las Piñas. Sana po buong Pilipinas, malagyan po natin ng TB People chapter para sila po ang pakinggan ng ating mga mayor. Kasi po kami lang po nakakaalam paano makaligtas dito. Sir Victor? Yes po, again, maraming salamat po sa binigay niyo sa aming opportunity to air. TB People po is nandyan, nag-i-educate, umiikot, nagbibigay ng impormasyon, even technical assistance sa lahat ng nangangailangan patungkol sa sakit ng tuberculosis. And yes, nananawagan po kami, pag mayroon kayong nararamdaman, wag po matakot. Kami po ang mukha ng TB. So, hindi po siya dapat ikahiya, ikatakot. May buhay after TB. So, kailangan lang magpagamot. Kailangang tapusin ang paggamot. Libre po ang gamot and
Yes, sabi nga sa tema natin ngayon, yes, Pilipinas can end TB. Basta tulong-tulong po tayo. And ito po yung palagi naming sigaw sa TB people, Miss Louie. Tibay ng Tibay ng Pinoy. bayanihang Pinoy. Ayan. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat din po Ma'am Louie Ting at Sir Victor. Nako, hopefully next year ay magkasama po tayo muli dito March 24. And praying po no by that time mag-decrease na po tayo. Wag na tayo mag-top 3. Sana po, sana Kung po. pwede hindi Opo. nakasali sa mga top at kahit yung mga 101 po. na mga cases ay bumaba na or talagang mawala na po. Sa mga nakakaranas po ng may symptoms ng TB, tandaan nyo po ang pagpapagamot po ang mahalaga at pwede pa rin mabuhay ng normal. May mga kakilala po ako na ngayon may pamilya na, may asawa na, may spot pero magaling na. So wag po kayong matakot, no? May gamot po para diyan at kailangan lang natin ipanalangin na mawala ang mga corruption sa ating mga gobyerno dahil may pera naman talaga tayo. Yan yung importante. Oo, kaya lang dahil napupunta sa ilang mga tao yung panggamot natin nandun sa kanilang mga bulsa. Yun po yung dapat ipag-pray natin kasi mas matindi pa po yung sakit nila kaysa sa atin, no? Yung pagnanakaw kailangan po yan ng magpa-doktor din. Kaya po maraming salamat po Ma'am Louie Ting, Sir Victor. God bless you po. Until next time po. God bless po. Ayan. God bless po. Maraming salamat din po sa ating radio technician Kuya Rolando Alfonso, sa lahat ng ating mga tagapakinig sa radyo at Facebook. Abangan nyo po ang susunod na programang Serbisyong OFW, Family Matters at Radyo Sinkauman. Magkarinigan po tayo muli dito bukas alas 7 ng umaga kasama naman ang Zamboanga City Medical Center. Muli, ako po si Sara May Tulabing nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zamba Sulta. Inyong napakinggan ang programang Oras na Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Hindi biglang sumasagot kundi nagbubulay-bulay, iniisip kung tama ang kanyang sasabihin.